si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Nitong kamakailan lang ay pinangunahan ni Department of Health o DOH Secretary Teodoro Herbosa ang groundbreaking ceremony ng unang bagong Urgent Care and Ambulatory Service o BUCAS Center sa Tubao, La Union. Alinsunod sa mga direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang pagpapatayo ng 28 BUCAS Center sa bansa ay inisyatiba ng DOH upang makapagbigay ng bukas at kalidad na serbisyong pangangalagang pangkalusugan para sa 28 milyong pinakamahirap na Pilipino. Dahil ang Abril ay tinaguriang Filipino Food Month ng Department of Agriculture o DA, isinulong ng ahensya ang pagbibigay karangalan sa mga tradisyonal na pagkaing Pinoy. Ang mga pagkaing Pinoy na nagpapakita ng mayamang kultura ng bansa, kung saan binibigyang halaga nito ang pagkakaiba-iba at pagiging espesyal ng bawat putahe. Bahagi din ng pagdiriwang ang pagpapalawig ng suporta sa mga iba't ibang industriya ng pagkain, magsasaka at mga agri-communities sa bansa. Buhat ng paglaganap ng kasong pertussis o whooping cough sa ilang lugar sa bansa, naglungsad ng vaccine drive ang lungsod ng Caloocan upang babakunahan ang mga bata, partikular na ang mga sanggol laban sa sakit na ito. Ito ay matapos makapagtala ng higit sa 10 o 12 kaso ng pertussis sa lungsod. Kaya't patuloy ang paghihikayat ni Mayor Along Malapitan sa mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak upang magkaroon ng proteksyon laban sa mga sakit na nakamamatay o maaaring magdulot ng iba pang komplikasyon. Kasabay nito ay namahagi rin ang pamahalaang lungsod ng bitamina at mga gamot laban sa iba't ibang sakit na karaniwan sa mga bata. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, tsunami warning itinaas sa ilang coastal areas ng Pilipinas. Ilang paaralan sa bansa nagkansela ng klase bunsod ng matinding init ng panahon. DA layuning isaayos ang voucher system upang mapabilis ang benepisyo sa mga magsasaka. PCSO nagbabala sa publiko ukol sa lumalaganap na email at text scams sa Lotto. Filipino Food Month ipagdiriwang ngayong buwan ng Abril. Marinduque isinailalim sa state of calamity dahil sa kaso ng rabies sa mga baka at baboy. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Inilunsad ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang 3-minute chair exercise o galaw-galaw empleyado kahapon ikalawa ng Abril para sa maayos na serbisyo ng mga empleyado. Sa pangunguna ng Health Sanitation Services Coordination and Assistance Division Health Public Safety and Environmental Protection Office ng ahensya, layunin sa isinasagawang aktibidad na ito na maipromote ang active lifestyle at positibong work environment. Ayon kay MMDA Acting Chairman Attorney Romando Don Artes, kapaki-pakinabang aniya ito sa physical at mental health ng mga kawani ng ahensya. Sa patuloy ng panguhuli ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAICT sa mga ambulansyang walang dalang pasyente na dumadaan sa EDSA busway ay hindi ito sinang-ayunan ng ilang mga netizens. Ang balita mula kay Daniza Lopez. Sa aktibong operasyon ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAICT ay hinuli nito ang hindi otorisadong ambulansya na dumaan sa EDSA busway kahapon ikalawa ng Abril. Ang ambulansya na ito ay dumaan umano para lamang makaiwas sa malalang trapiko sa EDSA. Pagpapaliwanag ng SAICT, tanging mga ambulansya na may dalang pasyente lamang ang maaring dumaan dito.
Pagbabahagi naman ng ilang netizens, dapat pahintulutan ang mga ambulansya na dumaan sa bus lane dahil kinakailangan nitong makabalik sa ospital, may dalamang pasyente o wala. Base sa SAICT, ang nahuli na ambulansya ay lumabag sa batas trapiko na broken light, unauthorized use of busway at improper plate. Matatandaan na tanging mga ambulansya na may sakay na pasyente lamang ang otorisadong dumaan dito, kabilang na ang mga pangyayari kung saan nasa life and death situation at emergency purposes. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Bumalik na muli sa blended learning. Ito ang mungkahi ni Senator Win Gatchalian, bunsod umano ng paglaganap ng kaso ng pertussis at matinding init ng panahon. Pagigiit niya, may pagpapatuloy pa rin ang edukasyon ng mga estudyante at mabibigyan diin ng prioridad ang kanilang kalusugan at kaligtasan. Matatandaang nagpaalala rin ang Department of Education sa kapangyarihan ng mga school officials sa pagkakansela ng klase o paglipat sa modular learning modality dulot ng matinding init ng panahon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Sa ulo ng mga balita, tsunami warning itinaas sa ilang coastal areas ng Pilipinas. Ilang paaralan sa bansa nagkansela ng klase bunsod na matinding init ng panahon. DA layuning isaayos ang voucher system upang mapabilis ang benepisyo sa mga magsasaka. PCSO nagbabala sa publiko ukol sa lumalaganap na email at text scams sa Lotto. Filipino Food Month ipagdiriwang ngayong buwan ng Abril. Marinduque, isinailalim sa state of calamity dahil sa kaso ng rabies sa mga baka at baboy. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Ngayong araw, inanunsyo ng PHIVOLCS ang banta ng tsunami sa ilang coastal areas ng Pilipinas. Ito ay matapos ang paggimbal ng isang magnitude 7.5 na lindol sa Taiwan alas 7:58 ng umaga. Sa anunsyo, nakatala na alas 8 hanggang alas 10 ng umaga ang inaasahang pagdating ng tsunami wave sa mga lugar ng Batanes Group of Islands, Cagayan, Ilocos Norte at Isabela. Pinapayuhan ang mga mamamayan na lumikas sa ligtas, mataas na lugar at lumayo muna sa mga dalampasigan ng mga nabanggit na lugar. Upang mas mapabilis ang benepisyo para sa mga magsasaka, nais ng Department of Agriculture na isaayos ang isyung kinakaharap sa voucher system. Ang buong impormasyon tunghayan sa balitang ito. Sa ilalim ng National Rice Program, ang voucher system ay kasalukuyang iniinspeksyon at planong iproseso sa mga ilang modifikasyon sa mga susunod na buwan. Ito ay ayon sa pahayag ni Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kung saan kinakailangang ayusin ang voucher system na inilunsad ng National Rice Program upang masigurado na ang pondo ng pamahalaan ay umaabot sa mga benepisyo ng magsasaka at ang produksyon ng bigas ay napaparami nito. Sa ilalim ng programa, nagpaabot ng voucher ang ahensya sa mga magsasaka kung saan pwede ito magamit bilang kapalit ng pataba, binhi ng palay, pati na rin sa mga DA-accredited merchants. Nakipag-ugnayan din ang ahensya sa Development Bank of the Philippines upang maisulong ang mga bagong proseso sa pagsasaayos ng mga benepisyo ng magsasaka gaya ng rice seeds, pati na rin ang rami ng pataba, irigasyon at mga paraan sa mga pagpapataas ng produksyon sa ani ng bigas. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nagbigay paalala ang Philippine Ports Authority o PPA sa publiko na huwag agad maniniwala sa mga post kung saan ginagamit ang pangalan ng ahensya sa maling impormasyon.
Pahayag ng PPA, wala umanong transaksyon nito na ginagawa ukol sa package delivery online. Kaya't inabisuhan nito ang publiko na suriing mabuti ang mga nababasa kung lehitimo ba ito at opisyal na account ng ahensya. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Sa ulo ng mga balita, tsunami warning itinaas sa ilang coastal areas ng Pilipinas. Ilang paaralan sa bansa nagkansela ng klase bunsod na matinding init ng panahon. DA, layuning isaayos ang voucher system upang mapabilis ang benepisyo sa mga magsasaka. PCSO, nagbabala sa publiko ukol sa lumalaganap na email at text scams sa Lotto. Filipino Food Month, ipagdiriwang ngayong buwan ng Abril. Marinduque, isinailalim sa state of calamity dahil sa kaso ng rabies sa mga baka at baboy. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.